Kung nadadalawang isip ka pa rin at hindi mo maintindihan ang mga paratang na ang mga lalaking Muslim ay labis na kinakatawan sa mga kasong panggagahasa. Iniisip mo, baka naratibo lang ito ng dulong kanan o propaganda? Wala itong kaugnayan sa Islam dahil pantay-pantay ang kultura at maaring inosente lang ang Islam bilang ideolohiya. Dahil ito ay ideolohiya ng mga kayumanggi, hinahabol ito ng mga rasista at malalayong kanan na mapanghusga. Kung ganun ka mag-isip, naiintindihan ko dahil ito ang naging paraan ng pag-iisip sa kanluran nitong 3 o 4 na dekada. Panurin mo ang video hanggang dulo para maintindihan mo ang tinutukoy ko. Kaya iba ang pananaw ng Islam sa sex. Ito ang dahilan kung bakit sa mga bansang Muslim, hindi mo makikita ang women empowerment na meron sa kanluran. May dahilan ito. Siyempre, sa mga bansang Muslim, anong ideolohiya ang pinaka-dominanteng ideolohiya? Islam ito. Pakinggan ang Islamic scholar na ito. Halimbawa, ginahasa mo ang isang babae at pinatay mo siya. At kung ang korte dito sa mundo ay hindi mapatunayan ito at pagkatapos ay taos puso kang nagsisi, patatawarin ka ba ni Allah? At sinasabi mo na malamang patatawarin ka ni Allah at tama ka. Hayat ano pang kasalanan, kayang patawarin ni Allah. Kaya iniisip ng marami, basta magkamali sila, patatawarin pa rin sila ni Allah. Dahil sinabi ni Muhammad na lahat ng Muslim, lahat ng mga makadiyos na Muslim, kung taos puso silang nagsisi, sila ay mapupunta sa langit. Baka sabihin mong ginagawa rin yan ng Kristyanismo. Pero may bahagi ito na hindi hinihikayat ng Kristiyanong lipunan ang panggagahasa. Sa kulturang Islamiko, lalo na sa mga hindi Muslim na babae, madalas itong mangyari. Kaya nga totoo ang mga estadistika. Kaya mo tinatanong ang koneksyon ng Islam at kultura ng panggagahasa. Kung ikaw ay nagkasala ng panggagahasa at pagpatay, pero taos pusong nagsisi at humingi ng tawad, may 5 kailangang pamantayan para mapatawad. Una, kung aaminin mo na mali ang ginawa mo, na ang kasalanan na gawa mo ay mali, aminin mo ito. Pangalawa, siguraduhin itigil agad ang kasalanan. Pangatlo, tiyakin na hindi mo na muling gagawin ang kasalanan. Pang-apat, Humingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag natuhunan ang lahat ng pamantayang ito, insya Allah, patatawarin ka niya. kahit na nakagawa ka ng malaking kasalanan at kung nakapatay ka ng tao, malaking kasalanan yon. Pero kung taos puso ka nagsisi, patatawarin ka ni Allah. At isa pa, gusto ko lang idagdag na sa huli. Sinabi niya na kung hindi mo kayang patunayan, alam mo ba kung bakit hindi mo kayang patunayan? Dahil ang biktima ng panggagahasa ay kailangan magbigay ng 4 na saksi. 4 na lalaking saksi. Kung walang lalaking saksi, kailangan ng 2 babaeng saksi. Ibig sabihin, maliban kung ginahasa siya sa harap ng 4 na lalaki, o 3 lalaki at 2 babae, o 4 na babae at 2 lalaki, hindi niya mapapatunayan ang panggagahasa. Ano ang susunod na mangyayari? Pero dahil inamin niya na may nangyaring pagtatalik, na yun siya ay lilitisin bilang isang zani. Ibig sabihin ay isang mangangalunya o nakikiapid, depende sa kanyang estado sa pag-aasawa. Sa ganitong kaso, kung siya ay nakikiapid, makakatanggap siya ng 100 palo. Kung siya ay mangangalunya, ibig sabihin, kasal siya sa iba at nangyari na siya ay ginahasa ng isang Muslim na lalaki. Ngunit hindi niya mapatunayan dahil hindi siya makapagbigay ng 4 na lalaking saksi. Siya rin ay babatuhin hanggang mamatay. Alam natin na si Allah ang pinakadakila. Ngayon, sagutin natin ang iyong ikalawang tanong. Hindi ba ito kawalang katarungan sa babaeng ginahasa at pinatay? Sasabihin ko, hindi, kasi pareho lang silang may pagsubok dito sa mundo. Pati ang babaeng ginahasa ay may pinagdadaanan din. Ipapaliwanag ko na nagbigay si Allah ng alituntunin sa mga babae na magdamit ng maayos at may kaininan. Dapat natatakpan ang buong katawan. Kung maikli ang palda, babagsak ka sa pagsubok. At alam mo, kaya hindi ako tumigil sa klasikong pagbibintang sa biktima. Sa institusyonal at ideolohikal na paraan, pagbibintang sa biktima. Maliban sa mga bahagi na pwedeng makita. Iyon ang pananampalataya. Ngayon, pagkatapos ibigay ang lahat ng gabay na ito, at kung sakali, kung ang babaeng iyon ay hindi nagdamit ng maayos, kung siya ay nakasuot ng hindi disente, na siyang nagdudulot ng pagkasabik sa mga tao. At Kapag nangyari ang panggagahasa, sino ang dapat sisihin? Ang pisikal na anyo ang sinisisi. Ang babae ang dapat sisihin. Sisihin ng babae. Si Muhammad, tagapagtatag ng Islam na iginagalang ng mga Muslim bilang pinakadakilang tao, at maraming siraulo, kaliwa, at ignorante ang sumasang-ayon. Tanggapin ito. Ano ang ginawa niya?
Alam mo ba? Ito si Muhammad. Siya mismo ay may mga alipin sa pakikipagtalik. Oo, isinalaysay mula kay Anas. Anas? Na ang sugo ng Allah ay may babaeng alipin na nakipagtalik siya. Ngunit sina Aisha at Hafsa na kanyang mga asawa ay hindi siya tinantanan at hindi masaya kay Muhammad sa kanyang ginagawa. Tingnan mo ito. Ito ay ibang mga Muslim na nagsasabing, mayroon kaming mga babaeng bihag bilang bahagi ng aming nasamsam, walang biro, at interesado kami sa kanilang mga presyo. Kaya hindi lang nila kinukuha ang mga babae ng kanilang kalaban bilang mga alipin sa pakikipagtalik. Ibinebenta pa nila ang mga ito pagkatapos nilang magsawa. Alam mo na, tapos na kami. Marami pa akong pwedeng ipagpatuloy na literatura, pero kailangan ko ring ipakita ang ilang visual na ebidensya. Sabi ko nga, hindi nagsisinungaling ang estadistika. Tingnan ninyo, nitong gastos ng mga imigrante at antas ng panggagahasa sa Denmark. Sa y-axis, makikita ang antas ng panggagahasa. Sa x-axis naman, ang aktual na gastos ng pagkakaroon ng mga taong ito sa Denmark. Kung ang Denmark ang baseline sa isa x, tingnan ito. Ang Pakistan na pinakamababa sa chart ay 5 beses. Kung ikaw ay isang Pakistani, 5 beses kang mas malamang na manggahasa ng isang babaeng Danish. Diyos ko, sinong gumawa niyan? Kawawa naman, ang gagandang babaeng Danish. Hindi nila inasahan yon. Dagdag pa, abutin pa sila ng $9,000. Tingnan ninyo, puro bansang Muslim ito, pati Somalia, Iran at bansa ng Hamas. 20 beses silang mas malamang manggahasa ng babae kaysa sa isang Danish. At ang gastos ay $30,000. Tingnan mo, ito ang dahilan kung bakit, kung napapansin mo, kung bakit ang buong kanluraning mundo ay lumilihis sa kanan. Ito ang dahilan kung bakit sila lumilihis. Luma na ang kasong ito. Tingnan mo ito, isang lalaking Somali, isang migranting Aprikano. Pasensya na, hindi ako sigurado kung Somali siya. Sinubukang dukutin ang isang batang Briton. Tingnan mo ito, tingnan mo lang ito. Tingnan mo kung gaano ito nakakatakot. At literal na daan-daan ang mga ganitong kwento. Libo-libo, kung hindi man 10,000 libo. Sinubukan ng Briton na babae na pigilan ng lalaking Aprikano sa pagdukot sa batang Briton. Pero nabigo siya at ginahasa ng lalaki ang bata. Sa huli, 11 taon ang sentensya niya at ang bata ay habang buhay ng may trauma. Sinusumban kita. Dapat mas marami pa siyang ginawa. Bakit? Ako? Tol? Ayos ka lang ba? Kilala mo ba siya? Kaya hindi ko alam. Ipinapakita nitong nailigtas siya. Nungit ayon kay David Atherton, ito ay nasa Mitcham, South London. Ang babae ay ginahasa at ang taong ito ay nakakulong ng 11 taon. Hindi ito iisang insidente lamang. Sige, pag-isipan mo ito sa susunod na sumakay ka ng Uber. Sa totoo lang, hindi rin ako sumasakay ng Uber dahil karamihan sa kanila ay Muslim at ayokong malaman nila kung saan ako nakatira. Hindi ako gumagamit ng Uber sa kasamaang palad. Dapat ganito rin ang mga babae. Pasensya na, pakinggan mo ito. Si Ahmed Ali, isang Uber driver na inakusahan ng mabigat na krimen. Hinihiling nila sa korte na magtukoy ang probable cause para sa panggagahasa sa ikalawang antas at pagdukot sa unang antas. Umasa ang biktima sa rideshare service ni Ali para makauwi ng ligtas. Ayon sa dokumento, ginamit ni Ali ang Uber app para magkunwaring ibinabana ang biktima, ngunit dinala ito sa liblib na lugar sa labas ng Olympia at ginahasa. Ipinahayag niyang matatakot siya kung palalayain si Ali. Batay sa mga dokumento ng probable cause, nag-alala ang pamilya ng biktima nang hindi siya umuwi. Gamit ang teleponyo, tinunton ng ama ang anak hanggang sa lugar ng insidente at nadatnan niya ang biktima na hubad sa likod ng kotse ni Ali habang nagmamadaling bumalik si Ali sa harap at sinusubukang isuot ang pantalon. Malakayang panganib na muling gumawa ng marahas na krimen ang akusado base sa likas ng mga paratang. Batay sa dokumento, binugbog si Ali ng pamilya ng biktima at may narinig na hindi bababa sa 2 putok ng baril. Ayon sa investigador, tinangkang tumakas ni Ali kahit kailangan niya ng medical na tulong. Sa korte, may benda pa rin sa mga kamay ni Ali. Malapit sa insidente, may nakausap akong ama na nagsabing nakakatakot marinig ang nangyari sa anak ng iba
ngayong Father's Day weekend. Para sa akin, ito ay hustisya at hindi dapat nangyari sa simula pa lang. Tama, di ba? Nakakadiri lang talaga. Pero masaya ako na nandun ang tatay. Ang suspek ay isang ama rin ng 5 anak. Punong-puno ang korte ng pamilya at mga kapitbahay na sumusuporta kay Ali. Sabi ng investigador, mismong anak ni Ali ang nag-report sa pulis na nawawala ang ama sa araw na inakusahan siyang nanggahasa ng anak ng iba. Ngayon, kung sasabihin mong ginagawa rin yan ng mga puti, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang per capita. Kaya ko ipinakita sa iyo ang estadistika kanina. Hindi mo pwedeng idahilan na ginagawa rin ng mga puti yan. Sa bansang karamihan puti, ginagawa rin talaga nila. Halimbawa, may mga Danish na lalaki ring nanggagahasa. Pero kung yan ang baseline, kung yan ang basihan ng karamihan, dapat lahat ng ito, gaya ng sinabi ko, ang mga taong ito ay hindi dapat mas mataas dito. Dapat mas mababa sila kaysa sa Denmark. Dapat mas mababa sila sa pambansang average. Kung nais mong sabihing pinayayaman tayo ng multikulturalismo o hindi mas misogynistic ang mga kulturang ito, ano sa tingin mo mangyayari kung ang mga galing sa patriarkal at misogynistic na bansa ay lumipat sa kanluran? Paano kaya ang asal nila? Pagpasok pa lang nila, bigla silang fourth wave feminist. Inan mo, may dahilan kaya nandyan ang Somalia sa taas. Nahuli ang ilang mosque sa United Kingdom na nagpapakasal ng mga bata sa mga lalaki. Institusyonal na ito. Isang undercover na reporter ang nakipagkita sa isang nakatataas na klerikong Muslim sa West Yorkshire. Si Mufti Shamsul Huda Khan Misbahi na nagtatrabaho sa West Yorkshire Police at tumutuligsa sa sapilitang kasal ay pumayag naman sa isang nikah ceremony ng 14 na taong gulang na babae. Ang lalaki ay 20 taong gulang at nakatira sa London. Kaya doon, sinasabi na gusto mo magpakasal, tama ba? Karna na. Magpapakasal pa rin sa kahit anong paraan. Tama siya. Pinakasalan ni Muhammad si Aisha noong 9 na taong gulang pa lang siya. Ito ang dahilan kung bakit malinaw na malinaw ang imam na ito ay nasa London. Sabi niya, hindi, ayos lang yan. Walang masama doon. Pwede natin gawin yon. Kinumpirma ng mufti mula sa Jamia Masjid Kanzul Iman sa Hekmundwik na maaaring umalis ng bahay ang 14 anyos na minsan lang niyang nakilala ang lalaki para manirahan dito. से बाद वो लंदन चलेगा चाहिए था ये ठीक है ना यस 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 सब फिर जायज है बिल्कुल बिल्कुल सब एवरीथिंग सब कुछ. Lahat ay Jaisa, Jasmine legal at pinapayagan. Walang masama doon. Alam mo ba kung bakit nangyari yon? Muli, sunod-sunod na pamahalaan sa kanluran ang nagwalang bahala sa ngalan ng multiculturalism. Ito ang tinutukoy naming multiculturalism. Kapag nag-anyaya ka ng banyagang kultura, hindi lang makukulay na damit, mga pista at pagkain nila ang inaanyayahan mo. Inanyayahan mo rin ang kanilang mga kaugalian, ang kanilang mga karaniwang gawain, tulad ng pag-aasawa ng bata halimbawa. Pag-aasawa ng bata, gaya ng kultura ng karangalan. FGM, burka, nikab, halal, na pagkatay. Dinagawa mo lahat yan. Panurin mong video na ito para makita ang totoong epekto niyan. Masaya akong unti-unti na nakakamit ng mga batang babae ang hustisya. Salamat kay Rupert Lowe sa pagsasagawa ng masusing investigasyon tungkol sa iskandalo ng rape gang. May ilang tao na tinatayang umabot na sa 250,000 katao ang bilang. Sa tingin ko nga, mahigit 500 na ang mga groomer na nahatulan na. Sa palagi mo ba lahat sila ay minsan lang nagkasala? Hindi. Lalo na kapag tiningnan mo ang takbo ng panahon, tumagal ito ng mga dekada. Pari at nag-aral ka sa lokal na paaralan. Dito ka na ba tumira buong buhay mo? May mga problema ka raw sa paaralan? Pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang mga ito? May mga asyanong lalaki na lumalapit at nagsasabing, kagahasain kita. Kung di ka sumama, susuntukin kita gamit bakal na panuntok. Kung di mo gawin, bigyan mo ako ng blowjob. At nangyayari rito sa paaralan sa ilang mga babae. Hindi ito isang individual na kaso. Hindi, nangyari na ito sa maraming babae. Isipin mong natatakot ka sa sarili mong bansa. Nakakita na ako ng maraming ganitong mga video mula sa Vienna, mula sa Finland, mula sa mula sa Sweden. Sa napakaraming bansa kung saan ang mga katutubong puting bata ay minorya at sila ay talagang binubuli, pinagpapaslang, sinasampal at hinihiya ng mga tao mula sa ibang kultura. Kapag naisulat ang kasaysayan ng panahong ito, makalipas ang 10 taon, sasabihin ng mga Muslim, ginawa kaming biktima.
Tingnan ninyo kung gaano kasama ang kanluran. Sige, hayaan mo silang magsulat ng gusto nila dahil pwede silang bumalik at isulat ang kasaysayan nila. Kaya mahalagang ikaw ang may kontrol sa kwento. Ang katutubong kultura ang dapat na may kontrol. Bawat lipunan ay bumubuo ng kasaysayan batay sa sarili nilang imahe. Dito nagsimula magkamali ang kanluran. Sinisi ng mga British na historiador ang Britanya sa pagiging Britanya. Sige lang, huwag ikonsinti ang pagkaalipin, pero dapat ipagdiwang na winakasan ito ng Britanya. Ang kolonyalismo ay bunga ng panahon at sa tingin ko, hindi dapat humingi ng tawad ang Britanya. Sa totoo lang, lalo akong nagiging taga-suporta ng kasaysayan ng Britanya. Hindi ibig sabihin na mabuti ang kolonyalismo sa usaping makatao. Pero kung objektibo, ito ay produkto ng panahon. Bawat sibilisasyon noon, kapag kaya nilang sakupin ang ibang lipunan, ginagawa nila ito. Ginawa ito ng mga Muslim. Ginawa ito ng mga Mongol. Ginawa ito ng mga Romano. Ginawa ito ng mga Ehipsyo. Ginawa rin ito ng mga Persyano. Lahat ginawa ito. Pati ang mga Indian, ginawa rin ito. Sinasabi ng mga Indian na hindi raw sila naniniwala sa pananakop. Pero nakarating pa sila sa Japan sa kanilang pananakop. Pasensya na, nakarating lang sila hanggang Afghanistan. Ginawa ito ng bawat kultura. Kaya bakit ang Britanya lang ang dapat humingi ng paumanhin para sa mga ginawa nila noong ika-18 at ika-19 na siglo? Sa totoo lang, ang Amerika, ang kaayusang pandaigdig ng Amerika na sumunod pagkatapos ng Britanya o ng Imperyong Britaniko, ang kaayusang pandaigdig ng Amerika ay pagpapatuloy ng kulturang Britaniko. At ang Amerika, kaya ako sinasabi na ang Amerika ang pinakamabait na superpower sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tinapos ng Amerika ang kolonyalismo. Nagkaroon ng malaking papel ang Amerika sa pagtatapos ng kolonyalismo. Nagpakilala ito ng bagong kaayusang pandaigdig kung saan hindi mo na kailang sakupin ang isang lipunan o bansa para mangibabaw sa mundo o para maging hegemon. Yan ang talino ng Amerika. Siguro. Hindi, sa palagi ko sinadya yon dahil likas na laban sa kolonyalismo ang mga nagtatag na Amerika. Hayaan nila nilikha ang mga ibiyal na nagbunsod sa mundong ginagalawan natin na yon. Kung ang Amerika ay kumilos tulad ng ibang mga makapangyarihang bansa noon, sana nasakop na ng Amerika ang Switzerland, alam mo na. Hindi pa kailanman sinalakay ng Amerika ang isang maliit na kapwa-demokrasya. Bakit kaya? Sige, lumilihis na ako sa usapan. Tapusin na lang natin ito. Alam mo bang alam ito ng mga guro at otoridad? Oo. Ibig kong sabihin, malamang alam mo na ang Edge of the City na programa ay nakatuon sa mga batang babae na katulad mo na pinupunteriya ng mga Asyano para i-groom sa particular na lugar na ito. Tingin mo ba tama ang paglalarawang yon? Oo. Nakausap mo na ba ang pulis tungkol sa banta ng panggagahasa? Oo. Ano ang sagot ng pulis? Sabi nila, iimbestigahan nila ito. At yon lang yon. Oo. Ano ang naging sagot ng guro mo? May mga mag-aaral na masasuspinde ng 15 araw sa paaralan. Tama at iyon na yon. Ba-exclude sila kaya naghihintay na lang sila sa labas ng paaralan. Sigurado akong ganoon ang mangyayari. May paratang na ang ilang batang Asyanong lalaki ay tumatambay sa labas ng paaralan na may magarang sasakyan at nananakot ng mga batang babae. Totoo ba ito? Oo. At nangyayari ito isang beses sa isang linggo, 2 beses sa isang linggo. Dito kung may gulugod lang ang kanluran, kung hindi lang talaga sila determinado na tulungan ang mga taong ito, dapat pumunta ng pulis doon at bugbugin sila ng husto. Noong unang panahon, dapat talaga silang binugbog para hindi na sila naglakas loob. Ang dahilan kung bakit lalong naging garapal ang kanilang pagiging siga ay dahil nagbulag-bulagan ng ating mga autoridad. Oo, araw-araw, oo. At alam ng mga otoridad na nangyayari ito, pero wala silang ginagawa tungkol dito. Anong nararamdaman mo kapag ikaw ang target ng mga taong ito? Natatakot ako sa kanya. At, Pasensya na talaga. Ang sakit panurin ito. Talagang napakasakit panurin. Baka sabihin mo, may ilang pasaway lang. Tingnan mo yan. Hindi lang ito tungkol sa ilang pasaway. Isa itong issue ng kultura. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang ama ng isang Pakistani na miyembro ng gang na nanggagagasa. Sabi niya, pakinggan mo siya. Siya ay ama ng miyembro ng gang na nanggagagahasa ng bata. At malinaw naman, hindi siya berhen o bago sa pakikipagkalik. Kaya hindi mo ito nakikita bilang panggagahasa. Hindi ko nakikita. At siya ay 13. 13 taong gulang siya.
Oo, syempre, may responsibilidad talaga doon. May responsibilidad din kasi sinasabi niya na hindi na siya bago sa sex. Sex. Pero pagdating sa grooming, tingin ko sumobra na ang hukom, sumobra na rin ang hurado. Sumobra na rin ang pulisya dahil lang sa racist ang binatang ito. Sobra na, dahil lang racist ang binatang to. Hindi lang mga ama. Tingnan mo ito. Pati mga asawa nila, sinusuportahan ng mga asawang rapist. Marurumi ang mga puting babae. Mga asawa ng mga lalaking Asyano na nakulong dahil sa panggagahasa sa mga vulnerableng dalagitang British, ibinahagi kung bakit nila sinisisi ang mga biktima. Isang kilalang Muslim na manunulat ang humikayat sa pamilya ng mga rapist na magsalita. Sa likod ng belo, sabi ng mga asawa na sinisisi rin nila ang mga babae at magulang ng mga ito. Naalala ko ang tweet ni Bushra Sheikh kung saan sinabi niya, kung saan may isang babae na nagsabi, may isang puting British na babae ang nagtanong sa kanya, bakit mo sa tingin mo na ang mga Muslim na ito, ang mga rapist na ito, ay mga hindi Muslim na babae lang ang tinatarget? At sumagot si Bushra Sheikh, hindi ka pa handa para sa usapang yan. Ibig sabihin, pero wala na siyang ibang sinabi. Hinanap ko ang tweet niya, pero baka binura na niya. Etong sinabi niya, kung naglalakad-lakad ka, kung hindi binabantayan ng mga ama ang kanilang mga anak na babae, kung naglalakad ka na nakamaikling palda, at nagyoyosi o nakikipag-usap sa mga lalaki o binata, deserve mo yan. Si Bushra Sheikh, ipapakita ko sa inyo kung sino si Bushra Sheikh. Ito si Bushra Sheikh. Si Bushra Sheikh ay hindi basta-basta lang. Kunwari, hindi siya isang walang isip na radical na Muslim. Ito siya. Ganito siya manamit. Siya ito. Isang babaeng Muslim na hindi nagsusuot ng hijab o burka, kahit na iniwan na niya ang hijab. Dati siyang nakahijab, pero iniwan niya ang hijab dahil gusto niyang lumabas sa TV. Isang babae ang nagsabi na marurumi ang mga biktima at bastos silang manamit. Isa itong problemang pangkultura, mga pare. Isa itong problemang pangkultura. May dahilan kung bakit nila tinatarget ang mga hindi Muslim na babae. Oo, syempre, tinatarget nila ang mga mahihina. Kung may isang babae na may mga kapatid na lalaki at ama na nagbabantay sa kanya, pero nabubuhay tayo sa isang lipo ng matakasang tiwala. Paano kung wala kang ama o wala kang kapatid na lalaki? Paano kung wala kang mga kapatid na lalaki? Paano kung ikaw ay nag-iisang anak? Paano kung may iba pang dahilan? Hindi naman tayo nabubuhay sa tribo na parang taong kuweba na kailangang bantayan at protektahan lagi ng mga lalaki ang mga babae. Dahil hindi rin tayo nakatira sa Somalia. Hindi tayo nakatira sa Pakistan o Afghanistan. Kaya kapag nagdala ka ng mga kultura mula sa third world na mapang-api sa mga babae, dapat kang maging handa na maging biktima ng mga barbarikong gawain ng mga taong kuweba mula sa third world. Pero matatapos din ito, mga pare. Matatapos din ito. Milyon-milyon ang kailangang umalis at milyon-milyon ang aalis.